ng aking kagalakan. Damin natin ang awit, ihandog natin ito sa Diyos na. Sa puso natin, nandun ang kagalakan na siya ating katagpuin sa oras na ito. Hallelujah. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap ng kaloob ay dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligayan. Pagkatalang malangayan ka, lagi kong kasama. Nalabasa namin o Diyos. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan, ang aking kalikasan. At ikaw ay kapayapaan. Lagi mong kasama. Ang puso mo, ikaw ay kasama. At lumisan ang awit na sa'yo ay samsamin. Hindi ko makikita na ika'y pasalamatan. Ay bukid mo at hirap ka sa buhay na ikaw ay sambahin. At lumisan ang agong aking na sa'yo ay sambahin. Hindi ko makikita na ika'y pasalamatan. Ibutin mo at hirap ka sa buhay na banal. Aawitan ka ng hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba. Panginoon, ika'y sinasamba.
ang kalamasan, ang kalagyan, kapangyarihan at kapangyarihan, haleluya, laging salamat sa Diyos. Espiritu. Ika'y sasalamatan, ibutin mo, sa'yo ay salamat. Ibutin mo, ulap ka sa buhay ko, Ama. Ibutin mo, ulap ka sa buhay ko. Yan mo napatuloy ka namin sambahin sa oras na ito. Ang awit ang patuloy namin ihahandog. Sa tunay na napakabuti mo, Lord. Nais namin isigaw, sambihin sa oras na ito. At karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang nakalain. Diyos na mapangyarihan sa lahat ng iyong kabutihan na hindi masusukat. Paano ikaw walang hanggan, wala rin hanggan ang iyong kahabagat kabutihan sa amin, Panginoon. At sa oras na ito, nagagalak ang aming puso. Patuloy kaming nagsasama-sama, nagpapalakasan upang ikay luwalhatiin sa oras na ito. Yan mo, Panginoon, na sambitin ang aming labi na Jesus, kay buti mo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, kayo mo. Jesus, Lagi kang sapat sa iyong mga pangako, Panginoon. lagi kang tapat sa iyong mga pangalan. Jesus, ay buhay mo. Jesus, ay Jesus, kay buhay mo. Lagi kang sapat sa iyong mga pangako, Panginoon. Lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Jesus, kay buhay mo. Pagtangin ang Panginoon, Diyos. Kay darapin ang
pag-ibig mo, sarap pangalan sa presensya mo. Ang pangalan mo'y manalong Diyos, patunay na walang kapantay. Kabutihan mo'y nagbabago, nagdamdaman ang puso ko. Ang pangalan mo'y manalong Diyos, patunay na walang kapantay. Lagi kang tapat, iyong mga pangako. Jesus, kay kay sarap kami ang pag-ibig mo, kay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mo'y manalong Diyos, ay tunay na walang kabutihan mo'y di nagbabago, lamang-laman ang puso ko. Ang pangalan mo'y manalong Diyos, ay tunay na walang kapantay. Kay sarap kami ng pag-ibig mo, kay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mo'y manalong Diyos, ay tunay na walang kapantay. Kabutihan mo'y di nagbabago, lamang-laman ang puso ko. Ang pangalan mo'y manalong Diyos, ay tunay na walang Kabutihan mo, Diyos. Yes, ay tunay na ang pangalan mo'y manalong Diyos, patunay na walang kapantay. Kabutihan mo'y di nagbabago, damang-dama ng puso ko. Ang pangalan mo'y manalong Diyos, ay tunay na walang kapantay. Tunay na pag-ibig mo, sarap mo'y lagi sa presensya mo. Ang pangalan mo'y manalong Diyos, ay tunay na walang kapantay. Kabutihan mo, hindi nagbabago, damang-daman ang
puso ko. Ang pangalan mo'y Santo Diyos, tunay nga. Wala ka pala. Tayo na namin. Dito rin wala nang isang tapos. Sa marami. Hindi daw literal na nangyari yun. No? Na agad-agad na nangyari. Yung ano na yun, yung katawan na yun, sumisimbolo nga Hindi tayong laman. sa bread, Yun. tapos Hindi ko nila memory ka. na hindi naman, di ba, literal nakakainin mo yung katawan ni Cristo, iinin mo yung dugo ni Cristo. Kasi parang magiging ano sa cannibal. So, yung ano na yan, yun nga yung bread and wine yung tinapay nga, tapos yung alak na ating gagawin nga ngayon. Tapos, sinabi, ngayon yung mga RCC, yung mga ibang relihiyon, ang sinasabi nila, yung katawan daw ni Cristo, yung pag sinusubo nila, maring osya, yung pag sinubo nila, nagiging literal na katawan ni Cristo, nagiging na may dugo pa. Yun nga yung yun yung transubstantiation. Yun. Pero sa atin, gawain ko ng transubstantiation na lang siya, simbolo lang siya na ito nga yung katawan ni Cristo. Pero hindi siya nagiging literal na talagang katawan ni Cristo, nagiging dugo ni Cristo, kundi parang simbolo lang siya. Yun lang po. Amen. Okay, pause. Sabi po dito, rendering. Hell is... Narinig niyo na. Na-mention daw po Continue yan. ng 12 times sa New Testament. Sabi po dito na yung 11 po doon, 11 out of 12 times, yung 11 po doon, si Jesus po ang nag-mention. The Greek word Gehenna, naka-refer daw po siya sa Valley of Hinnom. This valley lies just outside Jerusalem wall and in Bible times. It was used as a refuse dump. Trash, garbage, and even unwanted and unknown bodies were thrown there. Kung ilalagay po, para din sa tao din po yun, para kung ang isang tao ay hindi man lang nagpuro sa Diyos, o kaya Dandahan lang po puto siya. nakakilala sa Diyos nung siya ay nabubuhay, para din siyang trash or garbage or even unwanted. Sabi po dito, Gehenna, also called the lake of fire, the final place of punishment for all who reject God's plan of salvation. Ito po yung mga hindi po nakaligtas. All unsaved people, the fallen angels, and Satan. Gehenna is the place of conscious torment for the body and soul. Dito daw po pinaparusahan yung mga nagkasala, yung mga hindi Ano ba yung eternity? Yung Gehenna is a parang place of eternal, never ending incarnate, torment. parang Wala po itong pagsanib. katapusan. Walang katapusang pagpaparusa. Diba? Incarnate. Parang yung sinaglaman ko. So, Sabi-sabi ng so, kayo dito sa daily sacrifice. Itong daily sacrifice, part din siya ng isang ceremony. Sabi nga dito sa Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay na bubuhay ng isang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Ibig sabihin tayo, di ba tayo nabubusog tayo physical? Hindi lang dapat yun yung parang i-priority mo, kundi dapat yung spiritual mo mabusog din. Sa anong paraan nga? Yun nga yung kakain ka ng salita ng Diyos. So sabi doon na part din siya ng sacred meal na yung pag-train sa isang anak, na sabi nga kasi doon na kung ano yung ginagawa ng isang magulang, yun din ang gagawin ng kanyang anak. Susundan din ng kanyang anak. So, sabi nga sa Deuteronomy 7 na ituro mo sa bata. Yung salita, halimbawa, ikaw may alam ka na, ikaw bilang isang magulang, dapat may assert ka nga sa anak mo. Halimbawa, ikaw may alam ka na ng salita ng Diyos. Yung alam mo na yon,
kung ano kasi yung ginagawa mo, yun yung gagayahin ng anak mo. Halimbawa, nakikita ka niya na nagbabasa. Yun din yung gagayahin niya. Kasi kung ano yung nakikita niya, yun yung ginagawa niya. So, dapat, dapat nga, kung ano yung alam mo na about sa salita ng Diyos, ituro mo nga yun sa iyong anak. Para nga sa paglaki niya, or sa magiging, sabi nga sa Isaiah 59:21, sa magiging lahi pa niya, magiging anak pa ng anak niya, maipapamana niya yun yung salita ng Diyos na yun. Tapos, sabi doon na, kaya nga doon sa Proverbs 22:6, diba, kailangan niya isayin mo yung bata sa daan na dapat niyang lakaran. So, yung bata kasi, pag itong komunyon na to, ginanak natin to. Tapos may anak ka na, halimbawa, 1 year old pa lang, or 2 years old, gano'n. Magtatanong siya na mismo yung direct na magtatanong sa'yo kung paano yan, gano'n. So, dapat, maipapaliwanag mo sa kanya ng maayos dahil paglaki niya, maaalala niya yan or hahanapin yan at gaganapin niya itong komunyon. So, itong komunyon, bakit ba natin kailangan ganapin ito? Dahil, isa nga yun sa pag-alala, sa pagkamatay ni Cristo, at isa rin sa pag-alala na babalik siya din sa lupa at kukunin niya tayong mga Nais ko magdagdag. Yung daily sacrifice, tinignan nyo yung Todd Cracks. Yung daily, tawag mo na sa kanya. Yung daily sacrifice sa tracks, tungkol sa Katoliko araw-araw nagsusubo ng osya. Tama? Araw-araw misa nila eh. Hindi lang linggo misa nila. Tama? Merong oras-oras na misa doon. Oh. Okay. Kaya po araw. Yung oras-oras na misa, araw-araw na misa, type yan sa daily sacrifice. Ngayon, parang binago nila eh, no? Alam mo, spiritually, kailangan natin araw-araw, pero hindi literal na tinapay. Araw-araw, sa pamilya, Word of God. Acts 2:46, house to house. Okay, dito tayo sa daily sacrifice. Alam mo yung pagkakasulat sa Bible ng daily sacrifice? Si Antiochus Epiphanes, pinatigil niya ang daily sacrifice sa templo. Pero sa future, sa tribulation period, Daniel 12, meron pang daily sacrifice na puputulin. Meron pang restore na temple at sa daily sacrifice temple. Bakit pinatanggal ng Diyos yung templo? Para ma-realize ng Hudyo na ang original daily sacrifice, yung word kay Kristo. Pinatanggal niya yung templo kasi yung templo ang type nung daily sacrifice natin dapat. We are the temple of God. And our daily sacrifice is the word of God. When the daily sacrifice was taken away, yan yung parang nangyari sa pamilya, tumigil na yung sharing. Tumigil na yung believer sa pag-sharing. Oo, nalukewarm na. So, daily sacrifice was taken away. Sa type ni Antiochus Epiphanes at sa Antichrist sa future, ay type sa believer rin, na parang tumigil din sa word. So, daily sacrifice taken away. Ito binago lang sa Katoliko na iniba na ginawang ostia yung daily sacrifice. Nawala yung revelation. Okay? Sige, tuloy lang. So, ayan na. Nakatutok niya. Iba yung komunidad sa ang pinaka-focus nito, yung sacred. Kaya nga, po ako. Ay, 2010 pala yun. Diba yan? Sa 2010 na, ang focus Lord's Supper. Dito naman sa may 2012, dito pinapakita yung evangelism. Yung first dito, yung sa Acts 2:46 na. Sabi, and they continue with one according to testimony, breaking bread from the house, with gladness and singing with heart. Sabi, pinapakita nga dito, diba, na nagpunta daw sila bahay-bahay, nagdala sila ng salita ng Diyos. Type nga yung sa pag-putol-putol ng tinapay, saka sa pag-share ng bawat isa, saka sa pag-assert ng bawat isa. Yung ginagawa natin ganito, diba yan yung literal na pagkukuminyon. Pero yung picture na kumunyon, yung ginagawa natin pabasa. Tapos yung next na verse dito sa Genesis 14:17-19 na, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abram of Most High God, possessor of heaven and earth. Sabi, diba, ito yung time na, nagkita si Melchizedek at saka si Abraham, diba? Nabilas niya si Abraham, tapos nagkomunyon sila, nung magkita si Melchizedek at Abraham. Ganon din tayo.
So, hindi naman kasi pag araw-araw nakita natin yung kapatiran natin, hindi naman araw-araw tayo magluluto ng tinapay at kakain tayo. Kundi ang gagawin mo, sharing ng Word of God, yun yung ayun yung komunyon nyo. Dito sa John 18:1-10 na, therefore are ye come to your servant, and they said, so do, as thou hast said, and I will fetch a morsel of bread and comfort to your heart after that we shall pass. Sabi, ito daw, kailangan daw i-focus din natin na mag-minister tayo sa bawat isa. Napunta tayo sa bahay-bahay, magdala tayo ng mensahe. Yun nga, di ba, yung visitation, yun yung pinapakita dito sa may Genesis 18:1-10 na bibigyan natin sila ng assignment, i-reco natin sila, i-comfort natin sila, i-reception at i-counsel natin. Tapos dun sa Revelation 3:20, ito yung pinakalas na. Ito na yung Laodicea, dito na nagaganap ng Revelation 3:20 na, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come to him and will start with behold him and he will. Yan, di ba si Christ? Nasa labas na siya ng pintuan natin kumakatok. So, ganun din sa atin, di ba, kumakatok na rin. Kumatok din tayo sa bawat kapatiran natin na tingin natin ang sarang na taas, makipag-sharing tayo sa kanila. Ako na. Next. Yung nag-share ko naman itong 2026. Tapos, ito rin kasi naka-schedule dun sa amin. Ito yung nagdala ko. Kaya ito na lang. Yung sa Acts 2:42 nga, tsaka dun sa Acts 2:46. Doon sa Acts 2:42, may nabasa ako kasi muna doon sa sa book ni Brother Van Hamna. Sabi, ang tanong doon, pag namatay ba ni Kristo, ginanap ba ng mga Hudyo, ay ng mga apostol, yung inutos ni Kristo na, di ba sabi niya bago siya na nagsuffer o naghirap, ano muna siya, dumapot muna siya ng tinapay, di ba sabi niya, yun yung pinaka-utos na iniutos niya talaga, bukod dun sa love one another, isa sa inutos niya na talagang dapat gawin natin, ng mga alagad niya ay yung tinapay at yung alak. At tanong doon, ginanap ba ng mga apostol? Ang talatang binanggit, katulad din nga dito sa sacred meal, yung sinasabing sacred meal na banal na hapunan, kumaga, ano pa ba, hostel, sakdal na hapunan, basta sacred meal. Dito sa Acts 2:42, ito siya ebidensya na ginanap ng mga apostol yung yung Kristo. Sabi nga, and they continue to do sabi nga, na sinayin nagpatuloy sa pagtitipon-tipon. Yung pagtitipon-tipon nila, hindi lang pwede na may tinapay silang pinuputol-putol, may alak, kundi yung pinaka-punto ng pagtitipon nila is sharing the word of God. So, bawat isa bumibigat ba? Bukod sa pagpilas. Sabi nga doon sa na-divorce ko 2006, pag pinipilas mo, yan ay tumitipo na. Sabi doon sa 1 Peter 4:11-13 na, ikaw mismo nakikibahagi ka doon sa paghihirap ni Kristo. Sabi nga doon na, ikaw dapat isipin natin na tayo mismo ay sumugat kay Kristo kasi, yun, Isaiah 53, na dahil nga sa yung mga sugat niya, tayo mismo yung sumugat kay Kristo kasi yung kasalanan natin. Kaya minsan, dapat madalas isipin natin pag nagkakasala tayo. Isipin natin, di ba sabi nga doon sa Hebrews 6 na kapag sinasadya natin yung pagkakasala, ano sabi doon sa verse 6? Muling ipinapako sa krus at inilalagay saan? Hayag na kayahan. Dala-dala natin yung mensahe. Kumbaga, pag nagkakasala na tayo, sinasadya na natin. Parang tayo mismo yung humahampas kay Kristo at sumisigaw, ipako sa krus. At yung nag-ano sa kanya, yung talagang nagsayo sa kahihiyan kasi sa mga Romano, pinaka masama na ang ipako sa krus. No? Yan ang pinakamasama. Inilagay si Kristo sa ganong kalagayan dahil sa atin. Kaya sa atin, kung tayo may nagkukulang nagkakamali, dapat isipin natin, may nagsakripisyo sa ating katulad sa mahal na araw. Sabi nga, doon sa 46, daily, yung pinapakita dyan, araw-araw, pero literal ba yung pinapakita dito? Nung panahon ng mga apostol, actually, araw-araw talaga ginagawa nila, nung panahon nila ha. Pero ang pinapakita niyan dito sa panahon natin, dapat araw-araw sa tahanan, may kabasa ng word. Dapat araw-araw na iniisip mo, Lord, nagkasala ako. Kasi araw-araw man, nagkakamali. Sino ba hindi nagkasala sa isang araw? Sa isip, sa salita, nagkasala tayo. Pero sabi nga, yung sa food washing, rarambulin ko na lang po ha, kasi yung dami naman ang susunod. Yung katulad ng food washing na naghuhugasan,
Kumbaga, dun sa pabasa araw-araw, dyan dapat natin, di ba naghuhugas, nagiging bahagi tayo ni Kristo. Kumbaga, nagpapahugas tayo, sabi nga doon sa Ephesians 5:26 na yung salita, yan ang maghuhugas sa atin, hindi personal Kristiyano ka, o ano ka man. Basta ang mahalaga, ang utos ni Kristo, gawin mo. Araw-araw may pabasa at ang pinakamatindi dito is araw-araw dapat may PDT. May PDT at yung mag-asawa may CDT. Kasi kung may CDT yung magulang, sak na hindi papayag na walang PDT ang anak. Eh kung wala CDT ang magulang, ay okay lang kahit si anak walang PDT. Di ba? Kasi ang unang nagkulang, yung anak ko ba o yung magulang? Magulang. So mag-uumpisa lahat sa magulang. Kung yung magulang, meron silang pagsunod doon sa mensahe, may pagsisikap sila, yung espiritu na yan, bababa doon sa kanilang sangbahayan. Kasi itong mga pinangalanan dito ng mga apostol, kahit wala na yung mga apostol, tuloy-tuloy nilang ginagawa. Tuloy-tuloy nilang ginagawa yung araw-araw na pagtitigon. Dito naman sa sa Genesis 14:18, si Melchizedek, nagdala siya ng sinamay at alak kasi nakita niyang sinalubong niya si Abraham na nagtagumpay mula kay Chedorlaomer. Si Chedorlaomer, kumbaga, tumitipon siya sa sa libutan. Dapat sa atin, ang sabi nga dito, foreshadowing God, He is the high priest. Yung Diyos, siya yung nagdadala ng sinapay at alak sa atin. Saan yun ang kabahayagan? Kung tayo, may PDT. Pag may PDT tayo, nag-PDT yung mga magulang natin, may pabasa tayo. Ibig sabihin, nagtagumpay tayo sa sanlibutan. Nagtagumpay tayo sa buong maghapon. Kasi bakit? Nagawa natin yung programa. Nagawa ng buong pamilya. May CDT yung mag-asawa sa gabi, may CDT rin sa umaga. Kumbaga, sa araw-araw ng buhay natin, meron, kasi ibig sabihin ng communicate, meron kang pakikipag-ugnayan sa iyo. Dapat araw-araw mayroon tayong pakikipag-ugnayan sa Panginoon na, kumbaga sa lifestyle ng buhay ng tao, araw-araw kumakain, nagtatrabaho pa, bahagi ng buhay yan. Pero ang ipinapakita dapat dito na araw-araw may communication tayo sa Panginoon na kung paano kumakain sa physical, dapat yung ating spiritual ay mas kumakain. Kasi ang ating battle, sabi nga dun sa Ephesians 6, na hindi sa dugo at laman, kundi sa espiritu. Pero anong armas mo? Pag wala kang PDT, paano mo tatalunin ang sanlibutan? Ang programa ng gobyerno o ng environment na ginagalawan mo? Ay sabi sa Hebrews 4:12, tabak ang salita. So kailangan natin may devotion, may CDT ang mag-asawa at may pabasa. Doon umiikot lahat actually sa programa na yan. Kasi ang nire-restore dito pamilya Ang nire-restore mula sa magulang papunta sa anak. Ngayon, kung nalugi man yung magulang, lumawi na din sa anak. Huwag nang papayag na kung nalugi ka magulang ngayon, huwag nang papayag na yung anak mo hindi magtagumpay. Hindi na, sabi nga, hindi tayo hahanapan ng Diyos doon sa hindi natin nalaman. Ang hahanapin ng Diyos, yung nalaman natin na hindi natin ginawa. Hindi ko na hindi kong gusto sabihin yun na lang. Huwag masyado mahaba. Una, pahabain mo yung sa ibang mahina. Kung magaling ka, tipid. Tinamaan ka na yan. By the way, Brother Jason? Meron mo na akong isi-share bago kasi may tinanong si kapatid tungkol sa tulos. Matagal ko nang narinig yung impale, pero narinig ko lang ulit lately nung nailatag. Nang nasa bahay na ako, na-realize ko yung meaning ng impale. No? Narinig na yung salitang impale, di ba? Yes. Okay. Si Kristo impaled on a stake, di ba? On a stake. Okay. Ipapaliwanag ko sa inyo yung impaled. Kaya, yung crucifixion ay, yan ang talagang nangyari historically sa Rome. Okay? Ang gumawa ng impalement, si Dracula, si Vladimir? Hindi. Count Vladi. Draco. Yung naging Dracula. Kasi ganito may gilong gera sila sa mga Muslim. Para matakot yung mga Muslim, yung mga kaaway niya, political na kaaway niya, in-impale niya. Ano yung impale?
parang yung sa baboy. Nakakita na kayong lechon baboy? Pinahod ko. Pinasok yung stick sa puwit hanggang lumabas sa bibig. Yan ang impale. Tama. Yan ang, kung tatawagin yung impale si Kristo, ganyan gagawin. Hindi sa time ng Roma, patay agad yan. Gusto nila unti-unti mag-suffocate eh. Gusto nila, pag ganyan, matatanggal ang wrist. Pero pag ganyan, makaka-maintain pa siya, magtatagal siya maghihirap. Ang natupad lang na impale, si Dracula, Vladi, ano yung apelido niya, no? Count Vladi, ng Romania. Maaring Transylvania. No? Ngayon, yung ginawa niya, nakapanako talaga sa kaaway. Natalo niya yung kaaway. Pero, hindi yan yung ginawa ng mga Roma. Okay? So, medyo, ano na yan, ang Roma, pumapatay ng kriminal. Yung iba doon, inosente, yung iba talagang kriminal. Okay? Ngayon, si Vladi, let's say political yan. Kung yan ay gagawin sa tao, may mga NPA gumagawa rin ng ganyan. Okay? Oo, nabalitaan nyo. Ginagawa ng NPA yan. Sa Quezon. Nabalitaan ko lang. Merong ayaw magbayad. So, sinaksak. Tapos ino. So, ang gusto ko sabihin ganito. Ang impale, patay agad yan. Patay agad yan. So, hindi impalement yung nangyari kay Kristo. Yan lang gusto ko sabihin. Kasi ang impalement yung ginawa ni Dracula sa mga tao. Ito, may singit lang naman Ito ako. sa iba. Hindi siya na sinabi mo na impale ang pagkamatay ni nung ginagamit ni Kung Dracula. impale. Kung impale. May gumawa nga ngayon, halimbawa sabi ng mga Jehovah, ay tulos na. Ang tanong doon, may talata ka. Cross. Meron. So, Ay, hindi pala cross. Yung tulos. Meron talaga. Meron silang sinasabing talata, pero hindi muna natin topic yan. Pinaliwanag ko lang yung impale, okay? Impale lang pinaliwanag ko ngayon. Next time na yung tulos, okay? Impale, para bang lechon style. Lechon style. Sa tulos. So, mamaya, na ibigay yung talata, pwede ko i-research yan, okay? Resume tayo sa ibang magre-report. Sister Sydney. Bata pa ba? Ay, tapos na. Ubus na ba yung mga bata? Ubus na yung mga bata? O matatanda na? Sister Layan. Dayan. Tapos si Brother Reggie. Tanda. Ay, ikaw muna daw. Sister Dayan, bata pa yan eh. Share ko lang po yung sa The Lord's Supper, yung communion po sa pagkain po ng tinapay nyo. Ang pinamulatan na po natin na pagkain po ng tinapay, yung pinapuputol-putol po yung mga biscuit. Skyflix na, Skyflix. Biscuit. Saka tea. Yan, pagkain po. Yun naman sa original practice po. Yung dapat po yung pagkain po natin ng tinapay, yung wala pong halong libadura po. Ayun po yung salita nito. Yes. Full. Okay, August full. No? Amen. Ako nakita yung part niya. Magandang gabi sa sila. Ito ko lang po sa intervention. Sabi dito, yung intervention galing yung salitang Latin natin. Intervener. Ang ibig sabihin lang yung to come between o to interact. Yung intervention daw, ang intended dito ay para makagawa ng bagay na mas mabuti. Kaya nakikialam. Sa Biblia, yung unang nag-intervene, John 1:1, in-express niya yung kanyang kaisipan. Thought. Doon siya nag-intervene. At na itong kaisipang ito, siyempre, nakatago pa ito nung dati sa kanya. Pero nung binanggit niya sa James 1, nabigyan ng kagawin siya nag-intervene na kagad siya doon. At kung ang Diyos hindi siya nag-intervene, walang kaligtasan niya yun. Hindi siya nag-alam. Kaya sabi sa Matthew 24:22, kung hindi niya pa ikliin yung araw, walang laman na mariligtas. Gusto din nag-intervene yung niya. Yung pangalawang nag-intervene yung si Abraham. Mapansin natin dito, nag-intervene siya kay Lot. Kasi si Lot, paano na to, di ba, nakugkog ng mga kalaban. Si Lot, hindi siya humingi ng tulong, si Lot hindi humingi ng tulong kay Abraham. Pero anong ginawa ni Abraham? Baga siya nagpusa siyang tumulong. Right?
Yun. Gusto siyang tumulong. Ganun din sa ating mga kapatiran. Kailangan tulungan natin sila. Yun. Bigyan natin sila ng mga assignment na bumisita sa bahay-bahay. Baga magkusa tayo na magbigay ng assignment. Kahit hindi sa atin humingi ng tulong. Kahit napapahamak, kahit hindi humingi, kapag nakita ang napapahamak, tulungan mo. Sa progressive ministry, kailangan bawat isa ay merong reckoning. At ang bawat isa ay, kumbaga, mayroong ingatan, pag-iingat sa isa't isa. Sa pangatlo naman, yung kay Daniel, ano yung kwento kay Daniel, di ba? Yeah. Yung nagkaroon ng panaginip kay Juan, si Nabucodonosor, nagkaroon siya ng panaginip, at hindi na paliwanag ng mga pantas doon. Pero nung ipaliwanag ni Daniel, ang sabi niya, if Daniel did not intervene. Kung hindi na, sabi Daniel doon, sa buong kwento, ay aming ipapaliwanag. Pero siya lang naman papaliwanag kasi nga hindi na nakapaliwanag ng mga matatalino. Ginamay niya yung mga madyan. Para di mamatay Hindi siya mamamatay yung mga kasama niya Hari si ano. na madyan. Yun. Kasundaman kay Melchizedek. Di ba, maglabas siya ng alak. Siya mismo naglabas ng alak. Kay Abraham, hindi tipo nun naglabas ng alak at tinapay, tipo nun maglabas ka rin ng tinapay pag lumayo ka sa pamilya. Yun yung word of God. Ako naman po, in addition po dun kay Brother Don, napakahalaga po na ang intervention o intervene ng kapatiran. Pagtitiwalaan po natin ay yung mga tao na nasa, for example, nasa hukom, na kung saan sasabihin natin yung mga mature people, sabihin natin yung ating mga problema, share natin sa kanila. And then, ipagkakatiwala natin sa isang tao na alam mo, mature na makakaunawa sa problema mo. Saka sa, napaka-importante po sa intervention sa isang pamilya na magkaroon po ng assignment o yung i-record mo, anak mo, bigyan mo sila ng PDP, kami mag-asawa, CPP, para po, hindi lang po yung mga bata, hindi kami mag-asawa utay-utay po pag-pangalan ng Word of God. Kasi po, sa totoo naman po, kaya po, para dito po kami ngayon, sa harapan nila, kahit po isa programa ng hukom, kung saan tinuturuan talaga yung mga bata na pray, mag-aral ng Bible study, yun po ay hindi naman po, inuutay-utay po talaga namin ito sa mga bata sa anong galawan. Actually, na-share ko din po sa iba kapatiran, pag-share po ko ng mga namin. Nag-i-intervene po sila in the sense na kapayuhan kanila na maganda galing sa para maayos yung pamilya, hindi Parang nakita ko. malaman kung ano yung dapat gawin. Saka po, para matuwid din yung mga bata. Hindi. Nakasulat ko sa Bible. Tapos na kayo? Ako po. Jason. Ako po sa Mateo 15 po. Mateo 25:36 may dahil ng Diyos na tingin sa Diyos. Dati ko lugin ko gawa sa mga hindi ko makagawa ko sa iba. Mas kahit bro. 25, 35, 25:36. Brother Jason. Ang sabi po, sapagkat ako yung gutom, Nag-report na ba si Jay? ako inyong pinakain. Tapos na po. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y nang tagay mga bayan at inyo kong tinutuloy. Ito pong binanggit sa Panginoong Kristo dito
ito po ay malimit nangyayari sa buhay natin. Ito po ay basic o pangkaraniwan nangyayari sa buhay natin. Alam niyo po kung minsan meron tayong may mga estranghero, umarating sa ating tahanan. Minsan natatakot tayo. Kasi masamang loob. Pero ang sabi po, ang sino mong tumanggap sa kanyang kapwa ay para na natin tinanggap ang Panginoon sa Kristo. O tinanggap na natin siya. O ang sino mong magbigay ng tubig sa kanya ay ang pinainom po natin ng Panginoon sa Kristo. O ang sino mong magpakain ang Panginoon sa Kristo. Basta ang pinatutungkulan po dito ay ang Panginoon sa Kristo. Alam niyo po ito ay malimit na nangyayari sa buhay sa bawat ito sa atin. Na kung minsan, hindi natin na malimit na nagiging nare-reject natin yung gantong pagkakataon na nagkakaroon tayo na hindi naman sa lahat ng pagkakataon pero may mga pagkakataon na ang bawat tao ay napapag-isipan natin ng masama. Kasi na-share ko po ito kasi nung minsan kami ay nag-area ng Barangay Dome. Nung isang araw kasama kami. Hindi na lang ako sumagot doon sa barangay councilor yata yan. Yung matagal na ako nagruruta doon, kaya lang parang nanibago sa akin at interview, kasama nga ako. Naredyo kami. Sabi sa akin ay pasensya na. Hindi kami nag-iingat. Bawal muna kayo maglako dito. Pero halos ang tagal ko na nag-area. Yun na yung rota ko. Pagkapagano natin. Pero alam nyo, wala naman kaming intensyong masama. Pero niready kami. Kumbaga, nag-iisip sila ng masama sa amin. Pero sila, nabaliktad, parang sila yung, wala naman kami iniisip ng masama, sila yung nag-iisip ng masama. Kumbaga, sila yung nagkasala, hindi kami yung nagkasala. Kasi hindi naman kami nag-iisip na gumawa ng masama sa kanila. Sila yung nag-isip para, ng kasamaan para sa amin. Kasi sabi ko Brad Tony, sabi, sige Brad, tayo ulit na. Sinabi ko marami pa naman pagkakataon, hindi lang ito yung araw na... Pero ang layo kasi ng pinuntahan namin. Talagang, kung ito yung, naikot namin yung pa ganon, dito ulit kami kumihit. Ito talaga namin, ang layo. Ang layo na natakbo namin. Hanggang sa nitong... Hindi mo sinabi, Brad. Sige po, pwede ba kang ang kasalanan ay kanilang may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanyang katuwiran. Yung lahat ng kasalanan natin narito ng Diyos ay narito ng Panginoong Yesus Cristo. Natin na yung pagkakasala natin upang tayo ay maging malinis sa Panginoon. At dito sa Timoteo 4:4. Hindi raw may record sa Mudyo.
Yung, ano po, yung sinabi ng Panginoon Jesus, yung pinagsuon pa ng mga Jesus sa yung siya nag-fasting ng 12 days and 12 nights. Pinagsuon siya ng ahas. Yung siya ay nakaramdam ng sabi ng anak ng Diyos, doon ang isinapay. Sinabot niya ang sabi niya, hindi lang sa pinapinubuhay ang panggabi. Sa bawat salita niya. Yung mga ginagamit sa tinapay. Yung tinapay, sa tradition, yung traditional technique, gumagamit na lang sila ng round paper, biscuit at diabetes to panggal. So yung original practice dapat unleavened bread ng tinapay na ginagamit. So, na-practice yun sa Exodus 12:8 ng mga Israelita. Kasi nung sa Last Supper, ginamit nila Jesus Christ ng Passover, mag-surprise sa Matthew 26. So, pagdating din sa mga verse sa mga mananampalataya, sa verse 3, unleavened bread din yung ginamit nila. So, yung unleavened bread na yun, simbolo yun ng sinless body ni Jesus Christ. Na yung sinless body niya na yun, na pinagbabahagi-bahagi nila ng mga nasa atin ng pamulyo. Yung sinless body niya na magpaportray yun sa pure word. So, kung paano yung katawan ni Jesus Christ ay walang kasalanan. Sinisimbolo yun sa puro salita. So, yung puro salita, yun yung dapat rightly divided sa bawat isa. Sa drinks, yung traditional, gumagamit sila ng grape juice, cola drinks, hindi kaya tubig na lang. Pero yung original practice, kailangan red grape wine. So, red siya dahil blood-like, sabi nga, gaya ng dugo ni Cristo. So, grapes, nabanggit ni Jesus Christ yun ng Last Supper na hindi na siya ulit iinom ng katas ng ubat. Ubas na lang. Tapos yung wine kasi, nakakalasing. So, merong portrayal yung nakakalasing. So, yung red grape wine na yun, simbolo yun sa sinless blood ng Jesus Christ na nabuhos para sa marami. So, yung alak din kasi nakakapaglinis. So, sumisimbolo siya sa Holy Spirit, na sabi nga, kaya once, bahil nalalasing. So, yung mananampalataya, nalalasing sila sa Holy Spirit. Holy Spirit, stimulant to revelation. Yung Holy Spirit nagdadala siya ng kapahayagan sa isang So, yung kalis naman, kupeta. Sa traditional, isang kupeta lang para sa pari. Hindi ka para sa participant. Pero yung original practice, nag-iwan talaga natin dapat one tao. One household. Yes. So, simbolo yun ang share ka po suffering. So, kung paano yung suffering na nangyari kay Jesus Christ, dapat, suffering din sa atin yun. Simbolo naman yun na, dahil may share tayo ng suffering, meron tayong group na spirit. Partaking, bahagi. Sa traditional, pila sila para subuhan ng pari. Hindi kaya kaden. Sabay na sinusubo. May pagis sa Diyos. Kaya sa original practice, dapat ba ay tulad nung Christ sa amin. Kung paano niya pinutol-putol yung tinapay at kung paano binahagi yung kupeta. So, symbol nun ay tinatanggap natin tayo ang pamatay tayo. Yung nasabi sa Isaiah na nasugatan sa dahil sa ating transgression. At sa spiritual ay human church tell group word sharing. Frequency naman kung gaano kadalas yung pagganap. Sa traditional weekly, monthly, o quarterly. Yung iba naman open, madalas na. Pero ang original practice dapat sabay sa Passover ng unleavened bread. Same night, kasi sabi nga, do in remembrance. Symbol, tulad ng high priest na once a year lang. Yun type of once a year, once and for all.
portrayal, yung resurrection ng resurrection birthday, daily spiritual communion. So yung ang sinicelebrate natin dapat na birthday ay yung yung resurrection. Nabanggit niya dito sa likod na hindi dapat yung first birth natin yung sinicelebrate natin, hindi dapat yung rebirth, tulad ng kay Jesus Christ. At yung purpose nun sa traditional transubstantiation, yung paniniwalang nagbabago yung tinapay sa sinubo, transubstantiation, kalimutan ko. Pero ang original practice dapat transubstantiation. Sabi, naalala yung pagkamatay ni Jesus Christ at ng kanyang pagkabuhay. Napakita yung second coming. At na-remind na-remind tayo na kailangan makatakas tayo sa tribulation. Yes. Symbol is lifted cross, lost all men. So, kung paano napako sa cross, nagkaroon ng mga mananampalataya. At Hindi mo nang detalye. spiritual ay binabago yung ating lifestyle. Yung focus ng ating pamumuhay, kailangan na kaya tayo Grows old. Si brother, wala pa yata to si Brother Eugene. Ako po ay sa Nang unang araw nga ng mga tinapay na walang ibang oras, ay nagsalapit ang mga Jesus na nagsibagsat. Saan mo ibig yung paghanda ka namin upang kumain ng problema ng patikot? At sinabi niya, magpipasok kayo sa bayan sa gulong tao at sabihin ninyo sa kanya. Sinabi ng guro, malapit na ang ating panahon, sa iyong bahay magpapas po ako, pati ng ating mga alagad. Yan mapapansin natin dati nung kasamang Panginoon. Kasalo ngayon, nasa ganito tayong kalagayan. Naisip ko, paano ko ba makakasalo ang Panginoon para sa akin? Kaya, nung pinakilala kayo sa akin ng Panginoon, yan nga na isagot ko sa aking pamilya yung pagkasarito. Yun yung sasalo-salo sa katawan ng Panginoon. Yun yung parang naging regulation sa akin ng Panginoon na dapat gabi-gabi merong yung tinapay yung salita ng Diyos. Yun yung pinagsasalo-saluhan namin. Kahit wala ko ngayon doon ngayong gabi, nagpapatuloy sila at may mga epekto sa mga bata. Nagiging mabait. Kapitin na mga bata. Sumasaway na yun. Ginasaway namin sa mga magulang. Masama magulang. Nakakatulong pa parang tagapaalala sa gawin. Yung iba naman, inaalalayan yung para lahat sila nakakapag. Amen. Praise the Lord. Sila kumakain ng tinapay. Totoong komunyon. Medyo 26 verse Kulang. 8. Puno na. Hindi, anak ng dugo ng tipan na nabubuot. Kaya dapat hindi matamis. Sa pagpapataway ng mga Dapat yung matapang. dati po, traditional, yung ngayon lang po ulit ako sa totoo lang, siguro nasa 7 taon o 8 na gusto talaga ako nakatikim ng ganyang alak. Pero ngayon lang po, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na nakabahagi ako sa ganitong gawa. Lord. Amen. Ako naman. Summarization nung in 2012 na communion, nakapokus po siya sa visitation, ministering other. So yan po ang kanyang main purpose. Then yung 2013 naman, ganun din na kung paano yung transubstantiation, yung pagbisita mo at evangelize, nagiging ikaw si Kristo. Pero hindi yung si Kristo na katulad niya dahil dala mo yung word of God na nagsishare ka, nag-evangelize.
nagpapakain ka sa kanila ng word of God. Sa 2014 naman, ito naman yung pag-i-intervene sa ating mga kapatid, yung pakikialam mo sa pagbisita mo, ang papakialaman mo yung mga spiritual matters nila. Sabi nandun yung concern mo, mamamagitan ka, then magre-recon ka, magbibigay ka ng gagawin nila. Tapos sa 2016 makita po bakit kaya Berean repentance lang nakalagay. Kasi mula doon sa 2006 hanggang 2014, kaya bakit Berean repentance? Meron doon mga bagay na hindi natin napulido. Ibig sabihin, sinamarize na po siya mula 2007 hanggang 2014. Kasi may bahagi na kailangan nating ipagpatuloy yung pag-aating pagsisisi. Sa aspeto po nung dapat mapulido natin, kaya nga, bakit lagi pong sinasabi, masuyod po natin lahat yung tracks. Even yung lalo na lang ng apostolic doctrine. Kasi lahat po ng emphasize nito, nasa summarization ng 2016. Kaya bakit patuloy tayong mag-Berean repentance sa aspeto na mula 2006 until now, meron tayong mga bagay na siyempre nagawa, pero hindi sa lahat. So kailangan natin ituloy lang yung programa na una po sa pamilya, then sunod sa ibang kapatiran, sa ibang tao. So yan po yung with maikli kong report. Yung nabanggit doon, yung tatlong anghel ang dumalaw. Share ko. Ganito ngayon sa atin na kailangan dumalaw. Share ko ito. Dumalaw. Magpapasa o sa kailangan ng report. Yung dala natin, yung sabi dala, may dalang, di ba nagpala din yung mga anghel kay Abraham? Sa atin, bilang tayo, sa sa mga anghel, babagitan ng ating pag-share ng word of God, pagpapala din yung dala natin, matanggap ng mga tao. Pero sa umpisa, hindi muna yung mga anghel yung nagpala, kung hindi si Abraham naglabas muna siya ng alak at tinapay. Ibig sabihin, sa atin, bilang tayo naman yung dinadayo or tayo yung nire-record, kasi sure din tayo ng word of God. Man. Bago lumabas yung revelation sa mga anghel, yung tipo, dahil tayo muna yung nag-share muna tayo. At yung yung mga anghel na nalimutan ko. Sige ako naman po, magandang gabi sa ating lahat, lalo tigit sa Panginoon. Drink. Bakit? Sa traditional, ang ginagamit nila, grape juice, colored drink at tubig. Tradition yun, makikita natin kahit sa denominasyon, yan pa rin yung ginagawa. Original practice, sa Bible, kahit sa panahon ng mga apostol, ay wine. Kasi ang red, sumisimbolo siya sa dugo ng Panginoong Hesus. At ang gray naman ay wine. Ang wine can be drunk Bakit wine yung ginagamit natin? Sa type and shadow, immediate symbols, symbolize blood poured. At sa spiritual portrait, yan, Holy Spirit stimulant to revelation. So bakit wine yung ginagamit natin? Kasi kung papansinin nyo, nung pag-inom nyo, di ba parang, hindi, parang nalalasing kayo. Ganyan yung Espiritu Santo. Once na ikaw ay, kumbaga nababad sa Espiritu Santo para kang lasing. Wala kang kontrol na magpuri sa Diyos. Yan yung sinisimbolo ng alak. Pansinin yung mga lasing.
sa sanlibutan tayo, pag nakainom na yan, puro kwento na yan. Dito, sa atin sumisimbolo yan, para huwag kang tumigil mag-share ng Word of God. So, yun lang. Diba, yan. Gusto ko dito. Pero babasa ko dito. Sabi, diba, every one of us should intervene that every individual, family, members of the church should speak the words, should study and be obedient to His word. Ibig sabihin, kung hindi sa pamilya, sa individual, ano yung category ng mga member ng church? Dito tinuturo, yung parang gagawin ito, tinuturo dito ang mga bawat kung paano natin ginagawa ng session na to, yung talagang tama na yung communion, kung talagang yung sa ating pupantayahan yung mga kung talagang ginawa nila, o yung tama, parang tsaka to, diba? We should train them to be mature by having home session. Home session, yung tuturo sa mga, isa sa tinuturo ng home session na hindi yung parang, di yung kagaya ng alam natin na yung ibis na yung mga ganung communion, ano ba, may ibang pagkain. Dito, ang talagang inahahan ng pagkain yung unleavened bread. Pero yung, hindi kagaya ng iba't ibang kasing pagkain. At saka, we should train when, if we did not intervene, they will come to an idle time. Kasi namin idle time, hindi yung idle time na alam natin. Kasi alam natin idle time, tahimik, mahinga ka na lang. Hindi ka na lang gagawin, serious. Ang nangyayari, makakalimutan yung paglabas ng Word of God session dito. Itong idle time talaga dapat, yung kagaya kung yung communion na to, yung celebrate natin ng tahimik, kahit yung mga tao, yung mga communion, reminding sa ginawa ng Panginoon bago siya crucified. Tapos yung ibig nyo nga, di ba ang idle time dito, by watching Word, yung alam natin, hindi dapat ito. Ito yung idle time. Kung idle time meron, ito yung tao. Ito yung tao. Amen. Madam. Ma! Sino pa pong kasunod? Sir Lani. Sa 1 Corinthians 23, Master that people who are received in the Master, dito sa Hallelujah Scripture. For I received in the Master that which I also delivered to you, that the Master Yeshua in the night in which he was delivered up took bread, and having given thanks, he broke and said, Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Verse 25, in the same way, also the cup after supper, saying, This cup is the renewed covenant in my blood. As often as you drink it, do this in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the death of the Master until he comes. Naalala ko yung book na The Token. Hindi niya makalimutan. Ang Panginoon mismo na ating sacrificial Passover lang. Yes. At ang condition doon, kinakailangan yung blood ay unblemished para maging worthy to deliver us and to save us. So, paano tayo, as token, yung blood ng Panginoon, naging acceptable yun sa Ama. Parang kumbaga sa ating talk, sa ating dialogue. Sige, Ama, ihahanda ko ang aking dugo na malinis, provided na ang lahat ng mga nananalig sa akin, kasama ko sila, mag-resurrect sila. O, sabi ko nga, Ama, dear, okay. So, gano'n. So yun ang naging token. Yung ma-identify tayo, at tayo nag-go-observe, participate tayo, naalala natin yung kanyang death and resurrection, na-identify tayo, nag-accept tayo, believing and doing, through obedience, ay receiving the Holy Spirit, So, sa isa tayo, dun sa suffering and sa death and resurrection ng Panginoon. Every time, sabi nga dito sa verse, sabi niya, renewed covenant of my blood. Sabi ng, take this cup, the blood of, sabi niya, renewed covenant of my blood. So,
ang ating inaalala doon, yung blood niya as a token na ang lahat na manalig sa kanya ay mayroon ding kaligtasan at ibibigay yung gift ng Holy Spirit. So every time na talagang hindi ko mapigilan, na hindi umiyak, na every time may ganito, talagang parang feel ko yung sacrificial offering ng Panginoon, yung pag-sumasip niya. Ako mahirap na hirap ako magsumasip eh. To be honest, to be loyal, sa word. Ang hirap talaga yung mature siya na lahat ng tao hindi pa pinapanganak, di ba? So, kaya yun, yung renewed covenant of my blood, napaka-importante na, para sa akin, napaka-importante yung event na, grabe, na hindi na inalala, katulad ng Passover sa Exodus, hindi na tinanong kung ano yung mga kasalanan ng tao. Basta, ang kondisyon lang, nasa loob ka ng bahay. Meron ka dyan blood na nakalagay dyan, and save ka, di ba? So, ganun din tayo. Kumbaga, hindi na tinignan yung kasalanan natin. Yes. As long as nananalig tayo, at, so, napakahalaga ng Passover sa sakripisyo ng Panginoon. At ito ang patuloy kong pinagpapasalamat. At yung participation na I'm still alive na nakakapag-participate sa ganito. Amen. Ang isa ko pala yung ginalulungkot ay hindi ko pa kasama pamilya ko. So, only si Gini lang. Ayun ang aking. Anyway, alam ko, may God's time is always a perfect time. May time para sa akin. Praise the Lord. Mag-sharein mo siya. Mag-sharein mo siya, brother. Sa mga Sa akin po itong ano ko, yung invisible spirit tapos visible logo. Sabi ko dito the eternal spirit tapos mind. Yung walang hanggang ama, siya yung spirit, sabi sa ang Diyos ay espiritu. Sa kanyang kaisipan ay meron siyang sa kanyang kaisipan ay meron siyang merong laman yung kaisipan niya na hindi niya pa na-express. Tapos eternal spirit mind counsel. Tapos dito sa meron yung sa isipan niya ay yung unexpressed na-express niya yung kanyang nasa kaisipan sa pamamagitan ng salita. Kaya sabi dito, let there be light, stars, lahat. Na-create niya sa pamamagitan ng salita. Di ba? Ano pa to? The eternal spirit, word, unexpressed. The word comes forth to express itself in a word body and then returns to the eternal spirit. Bumalik sa Diyos. Bumalik sa Diyos yung spirito. Tapos eternal spirit word. The word creates a body, not a theophany, which takes on the nature of man. Body, soul, spirit express itself. Ito po yung sa kapanganakan ni Kristo, yung word. Nagkaroon ng bini si Maria sa pamamagitan ng spirit. Di ba? Tingnan natin. Kung yung sanggol ay siya na mismo yung Diyos dahil spirit, di ba, lumugop sa niya. Tapos sa ilog Jordan, lumukop uli yung Holy Spirit. So, 2 beses ha. Ibig sabihin pala, kung ipapalagay natin na siya yung Diyos na nagkatawang tao, ay pagdating sa ilog Jordan, nanahan uli yung spirit. E di yun, dalawa ng spirit na. Di ba? Sabi dito, a child is born man, 100% man. The nature of man is not an attribute of God. Di ba? Ano ba yung incarnation? Yung pagdating sa laman. Nanahan sa laman. Nanahan sa laman. Yung laman. Para sumanib. Yung sanggol po, sabi sa Luke 2:52. 52, Luke 52. Sabi po doon. Sabi po at lumago.
ano bang, at lumaki si Jesus. Pangangatawan. Basahin natin. Sa pangangatawan at lugod sa Diyos. May Diyos na naglulugod. At lumalaki. Dapat nagdadalang Diyos. Karunungan. Luke 2:52. Walang 52. At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Tingnan po natin, kung siya mismo yung Diyos, hindi nalugod siya sa kanyang sarili. Ganun na nga yun. Nalugod siya sa kanyang sarili. Yan natin ha. Yung word na sinasabi dito ay sabihin hindi lang si Kristo. Lahat kasi ng binibigkas ng Diyos sa pamamagitan ng word eh. Di ba? Tingnan natin. Pagdating sa Tayo ba galing sa word? Tayo ba galing sa word na magulang? Pagdating po sa ibinigay sa kanya Napanukulan na tayo dito. Ibinigay po sa kanya yung yung lahat. Sabi kanina si Pastor yata. Ibinigay sa kanya lahat ng naroon nung nandoon sa Ama ay ibinigay lahat sa Anak. Kaya doon sila naging isa. Di ba? Doon sila naging isa. Tingnan po natin. Sabi doon, ang panganay daw natin ay si Kristo. Amen. Kuya. Kung siya rin yung Ama, nililito tayo, ano ba talaga? Ama o Kuya? Kuya. Panganay ka ba talaga namin o Ama? Panganay. Diba? Kaya nga minsan, magulo yung ganong diba, na siya rin yung Diyos. Sabi po sa Pilipinas 2:6, nagamat siya ay nasa anyang Diyos. Diba sa ibang salin, nabagamat siya ay Diyos? Diyos, diretso na eh. Napagamat siya ay nasaan yung Diyos, ay hindi niya inangkin na siya ay Magkapantay sa Diyos. Sa English po, not robbery to be equal. Diba? Robbery. Ay kung ikaw yun, ba't ka pa magnanakaw? Ba't mo pa nanakawin? Ikaw na nga yun. Di ba ba? Robbery sa English. So, ang lala naman. bakit siya tinawag, si Kristo po ay tinawag sa nasikan Adam? Kasi po ang paglikha ng Diyos, sa kaisipan niya, yung eternal spirit, sa kaisipan niya, di ba, sa kaisipan niya, tapos na lahat yan. Di ba, isinasampol ko nga lagi yung cellphone eh. Kasi cellphone kasi ang trabaho ko, na-imagine ko minsan, oo nga, ang cellphone tapos na likhain. Pero bakit may options? May delete, may accept, may save, may ignore. Ba ganun din ang paglikha sa mundo? Tapos na lahat yan. Pero may option pa rin. Di ba ba? Punta tayo, bakit tinawag na si Adam Kasi ang unang nilikha sa pamamagitan din ng hindi man dumaan si sa nanay. Dito may nanay eh. Di ba si Adan? Una, tingnan po natin kung ano yung ginawa kay Adan, ginawa rin kay Kristo. Tinukso sila. Ang pagkakaiba lang natukso sila. Si Kristo, kailangan din tuksuhin kasi magbabayad siya ng kasalanan natin tapos hindi ka dadaan sa tukso. Hindi, tinukso din siya ng diablo. Diyos ba yung tinukso? Hindi, di ba siya po yung sikan Adam na napagtagumpayan yung mga kailangan na pagdaanan yung first Adam. Kaya po yung unleavened bread nagsisimbolo yan kay Kristo na walang bahid na na purong-puro kumbaga. Amen. Pati yung kanyang dugo, purong-puro siya na kaya tayo dahil inaalala natin yung kanyang dugong nabuhos at ang yung kanyang katawan na nagsakripisyo na wala man lang bahid dapat ng kasalanan ng karunungan. Amen. Praise the Lord. May pusod ba si Eva? Si Eva? Wala si Eva. Wala pusod. Sinuha sa tadyang yun. Ang Misaya kung may pusod. Meron. Ano pong magsasabi niya? Meron.
Ako. Bakit? Dumaan sa proseso si Jesus Christ. Hindi yan tumalo na sumilid na ng tao na bigla nang sumilid si napupuno ni Maria. Hindi mabubuhay ang bata kung walang diretso yung puso. Kasi ang bata kumukuha yan ng nutrient para mabuhay sa loob ng tiyan sa kinakain ng nanay. Sino to po? Dumaan ang proseso si Jesus Christ. Isa lang ang maibabagi ko sa bawat isa sa puso. Tayo magpakatatag at pagdating natin sa tanong natin. Hindi. Si Alan ay wala yan. Pinanganak siya. Pinanganak siya. Wala siyang puso. Wala po. Hindi, ang second Adam din, walang puso din. O hindi wala. Hindi wala. Kasi lahat nga ng kailangan. May imposible ba? Ay, teka. Anyway, tanong na lang natin. Next na. Sinong next? Po. Kasi ba nakuha yung baby? Ha? Di ba nakakonekta yung baby sa ng sinapunan niya? Meron. Pagka nagkaroon ng DNA ang misaya ng babae, ibig sabihin, gawa ng tao Ano yun. ba yun Walang seed na pumasok Kasi kay yung nutrients eh. kay Maria. Kaya si Maria ay nagpunta muna kay Elizabeth sa kanyang pinsan. At nagkita yung magpinsan sa sinapupunan. Nagkatuwaan silang dalawa. Hanggang na ipanganak si John. Saka lang bumalik si Maria kay Jose, malaki na ang tiyan. Tama po, dapat hihiwalayan ni Jose. Si Maria kasi nagtaksil daw, nakauna daw, may nakasalisi si Maria. Ibig sabihin, di ba seed, di ba po, kasi logos po yung pinag-uusapan niya, yung seed ay ang logos. Saan galing ang seed? Kay Jose ba? Sa Diyos. O yun. Ay sinong lililim? Kaninong kapangyarihan na gumawa noon? Kiyama at Sina, yung Holy Spirit. Sabi, yung ruwang. Walang puso. Kasi pagka may DNA, deoxyribonucleic acid na nanggagaling kay Eva, unblemished, blemish na, spotted na. Ibig sabihin may serpent seed o sinful nature na dumadaloy kay Maria, nagmula kay Eva. May tanong ako, Brother Richard din. Kung walang dugong Inherited sin, ang sabi niya. May tubig yan. si Eva, Nakalagyan na lahat, no? si Eva, Tubig. hindi ginamit siya ng Ay, Diyos sige. para ma-develop si Jesus. Akin na. Yan. Dala mo lang dito. Ngayon, Talagyan mo tubig. ano Malamig ang tubig. ano ang Baka may ulam. Talagay tubig. Dali na lang dito. ang sustinto yung Nutrients. Wala na tubig. yung balikan niyang pagkain sa loob ng tiyan ng Ordinary, nanay kahit hindi malamig. nang hindi manggagaling kay Maria. Oo nga, paano nila? Supernatural? Yes, tama. Nandiyan. May imposible ba? Si- Manlilik ka? Oo. Nung may panganak, Imposible ba? Kasi yung lumilit sa kanya, yung Holy Spirit, hindi binantayan siya hanggang lumaki. nung may panganak si Jesus Christ, kumakain din naman siya eh. Dapat di na rin siya kumain, supernatural na rin. Diba? Nakikisalo pa nga siya sa sa isda. Dito ang tubig na lang. Supernatural dapat, hindi na rin siya kumakain. Kasi may pagkain. Ang mana nga kinakain ng mga anghel, di ba? Pagkain ng mga anghel, bakit kinakain din naman natin? Sige. Kinakain din natin. Sabi sa sa internet. Kasi ito, Brother Richard, Ano to? sa science, kailangan ng bata ng nutrients para siya lumaki sa tiyan. Tama po. Ang tanong doon, saan siya kukuha ng nutrients? Supernatural. Hindi sa ruwa. Supernatural. Kung sa ruwak, Nililiman siya tulad ng Nililiman. tulad ng itlog ng manok. Nililim na. Papaliwanag ako Yung
pag nabuo ang fetus, didikit siya sa uterus wall. Sisip-sip siya na siyang ng dugo. Hindi, sorry, bali. Nutrient. Sisip-sip siya ng nutrients. Yung nutrients mas maliit sa dugo. Yung dugo hindi papasok sa umbilical cord. Sa sa Hindi papasok sa umbilical cord. Kaya lalaki ang bata, nakakakain siya ng sustansya at gagawa siya ng sarili niyang dugo. Kaya minsan iba ang dugo ng bata sa dugo ng nanay. Hindi pwede tumagos ang dugo ng nanay sa bata. Mamamatay ang bata. Madalas sa father po. Ang dugo ng bata ay combination ng tatay at nanay. So ang ginawa lang ng Diyos, nilagay si Kristo as a whole fetus sa bahay bata ni Maria. Surrogate mother si Maria. Surrogate mother. Insemination, surrogate mother. So, surrogate. Kumuha siya kay Maria ng pagkain lupa, pero hindi siya kumuha kay Maria ng dugo. Yes. Hindi siya kumuha kay Maria ng ano. So, ano sa'yo, may pusod? Meron. Sabi na, yung kung nila ng kasalanan ay hindi rin dahil walang blood. Yes. Dahil walang blood. Walang blood. At hindi rin galing kay Maria Jose. Walang kinontribute na DNA si Maria Jose. Pero nakakatawa. Turo na sa Badista meron si Maria. Akala ko Katoliko lang may teaching yan eh. Turo pa na sa Badista at may iba pang churches na si Maria nag-contribute ng egg. Mayroong mga church na ganyan nagturo. May contribute ng egg. Walang kwenta yung kanyang pagtubos. May dugo pa rin na. May dugo marumi pa rin. Walang kaligtasan ng tao. Kumbaga, vessel lang po si Mary. Vessel lang talaga. Kaya nga, the Blessed Virgin Di mas malinis pa yung dugo ng tupa. Kaya pinangahandog din, di ba, ang tupa? Kung naman sarang pinampalit nga sa tupa, si Cristo na eh. Type in shadow. Pero ang alam natin, hindi siya magre-resonate kung unblemished yung blood niya. Tama. Yan ang ating Ang naubos lang naman sa kanya, dugo Ma- At saka tubig. Malilinis ba ang blood Pero natin? nung siya'y kututuusin, Super na. nung siya'y nailagay doon, nagdiretso na siya sa ilalim. Pagkalagay doon na itakip, yung bato, nagdiretso na siya sa ilalim, 3 araw siya doon. Wala nakitang katawan. Dito. Si Jesus, Binibisita niya, kuya. punta siya sa ilalim. Binibisita niya. Pinuntahan niya nga Bram's Bosom, yung mga naunang namatay. Baka mayroon kayong question bago tayo mag-close. Yung daw sabi niya. Sa kanya po ba? Yung spirit Yung po. question answer i-bagong record mo. Kasi question answer. Bago. Richard muna. Richard, report muna sa akin. Muna mo si Richard. Mas simple Ay, kaya lang nga yan. pala. Short, simpleng report lang. Resurrection of the dead. Oo. O yun tama, i-report mo naman, di ba? Muntik mo lang sabihin eh. Kung basahin mo muna yan. Tanong mo po sa akin kanina Narito na. Oo, sagot. Medyo meron pong 3 phase ang First resurrection of the dead. Yung una, yung Yung report niya, dugtong na sa question answer. Para pagkamatay Anong tawag doon? ng Misaya Namatya. na nahati yung curtain, ang tawag doon, sabing. sabing, May tanong ako rin. at most holy place. Nabaak ang lupa, naglabasan ang mga naunang mga patay noong una, nangabuhay, at nagpunta doon sa Holy City. Ay, may tanong pala ako mamaya. Tanongan tayo na. Tapos Hindi zombie ang lumabas sa lupa. yung Ang zombie sa tribulation. second phase, sa Old Testament yung unang nabuhay, nung namatay siya. Sa Old Testament? Ang tawag doon, Old Testament saints. Old Testament Galing phase. sa Old Testament. Tapos yung pangalawang phase, ito na yung medyo modern. Narito na sa New Testament saint, bride. Pero ito yung hindi pa talaga, ano ba? Makukuha sa second phase resurrection, bride na. Bride na? Tayo na yun eh. Okay. Yung patlong Gusto ko phase. yung pag-aralan. Oo. Tapos yung pangatlo, May tatanong ako. tribulation saint.
Ibig sabihin, sa panahon ng tribulation, Meron pa. ito ay, may 2 propeta lumabas. Tapos, pagkatapos ng tribulation, millennium na, tapos may general resurrection of the Old and New Testament. Pati yung wicked ay Yan ba yung nakalagay sa old and new? Apo. Pahiram. Ayun po sa taas. Nakuha ko na. Lahat ng hindi ligtas. Yung Sa old and new. Lahat ng hindi ligtas sa old and new. Wicked. Second resurrection na yun. Hindi say old and new wicked. So wicked. Mga wicked. Brother Richard, may tanong ako. Teka, hindi pa siya tapos eh. Tapos na. Sige daw po. Tapos, may great white throne judgment. So, yung tupa, iwalay sa kambing. Kambing sa tupa mag-iwalay. Itatapon yung kambing. Kukunin yung Yung tupa, iwalay. Papunta na ito sa new heaven, new earth. Tama po ba? Yun yung righteous, the righteous one will be saved. millennium pa lang yun. Fifth group yun. May tanong ako kay Brother Richard. Tapos ba result niya? Napapasok dyan. May tanong kay Brother Richard. Ano po? Bakit si Jacob, si Jose, nung nasa Egypt sila, hindi nila pinalibing ang kanilang mga buto? Anong dahilan? Kasi, di ba sila hindi na pwedeng bumalik doon sa Egypt? Buto lang naman yun eh. Bakit? Dinala po nila yon kasi sa lupa, kailangan makarating sa lupang pangako at doon ilibing ang kanilang buto. Dahil? Ang mga ninuno dahil para pag-ingatan ito Na? sa pag-resurrection ulit. Para, ang dahilan nun, kaya dinala sa Jerusalem para sa resurrection. Darating na resurrection. Ibig sabihin, saan ba magaganap ang resurrection? Saan magaganap? Oo. 3 nga pong phase ito. Oo nga. Naganap Oo. ng iba. Bakit halimbawa sa Pilipinas ba walang resurrection? Lahat sa buong mundo May resurrection. meron. Ay, bakit sa Egypt kailangan pandalhin ang buto nila sa Jerusalem? Ayun nga pong gusto ni Moses inaagaw pa ng ng kaaway Hindi, dilim yun. Bakit bilin? Halimbawa tayo, paano ito? Dito tayo nilibing sa Pilipinas. Ano nila yun? Ako tayo. Sige. Pero gatig nila yun eh. May ibig sabihin yun. Kasi may pangako ang Diyos sa lahi ni Abraham. Na? Na darating ang panahon na sila'y dadalawin ng Diyos at bubuhayin muli Saan? sa lupang pangako. Ibig sabihin, doon lang dadalaw ang Diyos. So, silang pinangakuan. Paano yung sa ibang hindi dadalawin ng Diyos? Ano lang, yung tumanggap sa kanya. Pero ang pangako dun sa Israel lang eh. di ba kaput kung sino yung makakarinig ng pakakak, tunog ng pakakak. Pagtunog ng pakakak, yung andun lang sa Jerusalem ang mabubuha, ang Hindi babango. po, so every four corners of the earth ay mayroong magpapatunog ng pakakak. Kaya nga, kung gayon, bakit kailangan dalhin pa sa Jerusalem yung puto? Kung pwede naman sila ma-resurrect sa Egypt. Kasi dadalawin nga sila ng Diyos doon. Sa Egypt, hindi sila dadalawin. Hindi. Sirit. Pinadala nila ang kanilang buto doon. Dahil, yung lugar ng ang Jerusalem, doon, di ba, nung namatay si Jesus Christ? Ay, doon inilibing. Doon nagsimula ang unang pagkabuhay ng magulo. Pero patay nun si Jesus Christ kasi sa panahon pa ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Oo, kaya nga, kailangan dalhin ng mga Israelita kanilang buto doon ni Jose, ni Jacob, sa Israel kasi doon magaganap ang unang resurrection. Doon sa Jerusalem. Kasi di ba nung nabuhay si Jesus? Jerusalem ba yung pinaglibingan kanila? Oo.
Jerusalem. Sa Hebron. Akala ko sa Kanaan. Akala ko sa Kanaan. Kanaan, Jerusalem na rin yun. Ito na yan? Ang Kanaan, yan din ang Israel. Ah. Israel. ancient name po yun, pagan name. Kanaan. Yan. Pero, Kanaan, pero Philistine. Philistine o Kanaan. O kaya Phoenician. Yung pa kung mga igan silang Ang Phoenicia, kuan yun, Lebanon. Lebanon ang Phoenicia. Di ba? Halos kapit po Okay, kasi. baka may question na. Ako na po. May Kasi makakahaba eh. ano, yung sa, pwede yun sa 70 weeks of Daniel. Daniel, oo. Oo. Ay, audio na lang kaya kuha ko. Audio na ako. Hindi na video.